Direktor, ito lang pong formula na inyong ginagamit kasi hindi ho ba sa ngayon, sa nagdaan pong ilang ng presyuhan ng petrolyo sa kada Martes, DOE na po ang nagdedesisyon kung magkano i-aumento o ibabawas? Tama ho, kasi nagkaroon na nga ho tayo ng EO 110, nagkaroon na ho tayo ng legal basis na i-take over ho yung partly yung operation ng industry. Okay. So, sir, again, kung kaya lang ho ninyong maipaunawa ito sa amin, kung napaka-technical po, we will try no, to at least explain this ho sa layman's term. Ika nga po, ano ba formula ho dito? Kasi may mga nalilito pa rin po eh. Nung una po, 25 pesos nga halos ang ibinawas, pero ito hong dagdag ho naman 2 piso. So, kumbaga po, ano ba ang inyo pong panuntunan dito, Direktor? Sir Ted, ang major component kasi ng import cost ay nagsisimula yan sa price benchmark, which is ang MAP, ang ating price benchmark. Dito ho, ang tawag ko dyan, FOB, no? Yan yung sinasabi pag kinukuha mo sa Singapore ang produkto. Ngayon, dahil hindi naman lahat bumibili sa Singapore, mayroon din bumibili kay China, South Korea, nagkakaroon ho ng tinatawag na premium. So, unfortunately hindi ho madaling trabaho ang ginawa ng Singapore dyan. They become reliable price benchmark assessor, no? At naitayo nila yung assessment na yan for how many years at maging reliable. So, ibig sabihin, kahit yung buong Southeast Asia, ginagamit na siya as a reliable price discovered mechanism. So ngayon, mayroong premium na tinatawag. Kasi nga, kung kuha ka ng China, sasabihin ng seller sa China, map tayo, Singapore ka, pero dito ka kumukuha sa akin, dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin ng $5 or $10 para shoot na yung negotiation natin. So may pangalawa na tinatawag na premium. May mga sitwasyon, Sir Ted, if you notice nung COVID, ang premium negative at that time. Mas gusto pa ng seller na mabenta na lang niya kesa magbayad siya ng magbayad doon sa storage. So, ngayon, unfortunately, mataas ho yung appreciation pa ng ating premium. So, pangalawa ho yun. So, ngayon, buo na yung tinatawag mong product cost. Of course, i-multiply mo ngayon yan sa exchange rate. Kasi US dollar to Philippine money. Tapos, meron hong industry standard na dahil pinasok sa barko, hindi naman ho yan nakukuha lahat ang produkto. Halimbawa, 1 million yan, meron hong konting hindi nahihigop. Kasi by technical reason, hindi naman as in puro na 100% nakukuha mo. Kaya mayroon tinatawag na ocean loss. So, merong percentage yan na accepted sa industry even before the deregulation. So ngayon, ang babagsakan mo, dagdagan mo ng value-added tax, babagsak ka na ngayon sa landed cost. So, if you look at the landed cost, yan na yung, nandyan na yung presyo ng dumating sa dito sa Pilipinas. May freight, insurance, ocean loss, MAP, at saka premium. Landed cost na ho ang labas. I-multiply mo lang ng Philippine peso to US exchange rate, magiging Philippine peso ang equivalent. And then of course, dahil barrels yan, pwede mong i-divide yan ng 159 liters kasi sa isang barrel, there are 159 liters. Now you get to the landed cost ng per liter. So, yan ho ang landed cost, no? So, pangalawa lang, pagdating dito, ano yung mga major component? Of course, yung excise at saka VAT. So, dadagdag lang yung excise at saka value-added tax. Tapos, may component po tayo ng batas na sinasabi na pag gasolina, 90% lang ang pure at mayroong 10% na biofuel. So, minomonitor din ho natin ang presyo ng biofuel na siyang nire-require na i-component natin sa bawat litro ng gasolina. Dito sa diesel, 97% ang pure, 3% yung coco methyl, yung ika nga i-biodiesel. So lahat yan magiging
buo na yung 100% na per liter. Ngayon, meron tinatawag na industry take. Yun yung balansyado mo between pump price and the rest of those cost component kanina. Doon ang natitira. So, ito yung mga industry take, ito yung recovery ng oil company sa lahat ng operating cost, lahat ng admin cost at profit margin. So, nabubuo lahat yan at na-unbundle ho natin yung pump price. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.